linawin ko lang po, nag-umpisa na po ba o ang rehabilitasyon dyan po sa San Juanico Bridge? Hindi pa ho. Ang narinig po nating para construction na nangyayari, doon sa dinadagdag lang ho na pwedeng landingan yung Roro. Pero yung mismong tulay natin sa San Juanico, hindi pa ho. Hinihintay din ho natin yung official report po ng DPWH kung ano ho ba talaga eksakto yung magiging pinaka major repair or rehabilitation plan nila ng tulay. Inaabangan din po natin yun. Opo, pero before pa nitong nagkaroon po ng load restriction, meron na po bang parang plano na dati pa or nakaumang or ongoing na pag-aaral para sa rehabilitasyon nito? Sangayon po sa DPWH, meron naman po sila, no? Kaya lang, ongoing ho yung kanilang nagiging repair, pero kumbaga parang patsi-patsi lang yun, ano? So, nung nagsimula ho nung around almost 3 weeks ago, di ho ba nagpatawag ho ng meeting po yung regional office po ng Region 8, kasama po ang regional office ng OCD, nag-report po doon ng DPWH at sila nga po yung nagbigay nun po yung babala na delikado na ho. So, yan din po ang katanungan namin. Hiningi po namin official report po talaga ng DPWH nang hindi po namin hulaan kung ano ba talaga yung sitwasyon, yung eksaktuhan po. Kasi yung medyo hindi naman hindi tayo nakikipagsisiyan sa DPWH, pero kailangan po natin eksakto po talaga ano na ba ang sitwasyon natin dahil kami doon sa kanilang ulat dati, ang pagkakaintindi namin, kailangan pa ho nila ng pag-aralan pa yung mismong pag-repair. Parang 2032 na ho yung lumalabas ngayon bago nila matapos talaga yung major repair. Kaya medyo dati 1 to 2 years ang pinag-uusapan namin. Ngayon parang umahaba. Kaya nga sumulat po kami kay Secretary Bonoan, maging eksakto na po yung official report para from that on, yun na ho magiging sigurado ho nating magiging basehan kung ano na po yung magiging future actions natin. But even doon sa 2 taon lang po, ipagpalagay po natin, dahil partially close lang kung ginawa ho natin ngayon, napakatagal din doon ng 2 taon. Malaking pagsubok din ho yan sa ating mga kababayan dyan sa area. Kaya hinihingi po namin yung eksakto po talaga na report na po ng DPWH hinggil doon sa kanilang plano, paano pa talaga sisimulan ho ito. So wala pa talagang parang pinaka-pinal, kumbaga mga ilang porsyento yung masasabi natin na meron ng plano or mailalabas na nila yung plano or kailan po yung timeline po, USEC na mailalabas nila yung plano? Meron ba silang assurance niyan? Yun din po ang inihingi po natin. Sana po mabigay na sa lalong madaling panahon para ho eksakto na po yung ating galaw. Hindi po namin pwedeng hulaan din po. So yung official report po ng DPWH, hiningi na rin po natin yan. Yung sa central office na po nila manggaling para sigurado na po. Dahil nung una po, ang verbal na report sa amin, kakailanganin ng 200 to 300 million for the repairs. And then recently, naging parang 1.7 billion. And then yun, narinig natin 7 billion. So para maging mas malinaw na ho talaga, lahat na yan para sigurado na po tayo. At ang pinakahuli ninyong narinig ukol sa plano ay posibleng magtagal hanggang taong 2032. Oo, mahaba po yun eh. Iba po yun eh. Ang una namin pagkakaunawa, kapag nagkaroon ng full closure, yung talagang bawal dumaan, hindi naman pwedeng gawin yun. Konting higit lang sa 1 taon. Pag yung partial closure, kagaya ngayon, a little over than 2 years, parang mahigit 2 taon lang. Pero may narinig na kami 2032, kaya lang ako, teka muna, mas mabuti na pong magkalinawan ng todo-todo. Although, yun daw more than 2 years, makakadaan na ho ng maganda yung ating mga kababayan. Pwede nang itaas yung limit na 3 tons a day, 3 tons per vehicle, pwede nang iangat. Kaya lang mas mabuti na po yung official report. Hopefully, matapos sila this week yung feedback po sa amin upang yun na ho yung maging basehan ng lahat na po na aksyon ng iba't ibang ahensya ho ng pamahalaan. In fact, bago po kayo tumawag, kanina po nagsisimula, kinukulit ko kumbaga yung aming regional office doon upang makapag-unahin sa DPWH. Ano ba talaga yung kanilang eksaktong plano para ho ma-reconcile namin yung mga naririnig namin din sa balita.
Opo, dahil kung tama po yung kanilang tansya o yung impormasyon na naibahagi nyo po na inyo pong narinig na 2032, parang gumawa na tayo ng bagong tulay po dyan, Yusek? Opo ganito po, linawin ko lang. Bali, yung sinasabi nila sa report sa amin na 2 years habang partially closed lang yung lugar, magagamit naman po yung tulay na, no? Kaya lang, para maging full rehabilitated o talagang gawang-gawa na siya, mas madagal daw po yun, ano? So yun yung hinihingi na muna namin yung talaga eksaktong plano nila para hindi na tayo maghulan. Kasi nahirapan din po kami ano yung aming gagawin paghanda. Pero meanwhile, habang di pa ganun kalinaw po yun, kasi baka kailangan po nila ng mas matinding technical evaluation dyan, kami naman ang kaya namin gawin at sa tulong ni Secretary Vince Perez, mabilis siyang gumalaw. Nagpatulong kami na kailangan magkaroon ng karagdagan talagang landing areas yung para sa mga RoRo natin. So, ibig sabihin, sa ngayon kasi dalawa lang nagagamit na pwedeng mag-landing yung RoRo from Leyte side, lalo na po sa Ormoc. Nagla-landing sila, dalawa. Magkakaroon po ng pangatlo tayong landing area nila. Titingnan natin kung po pwede na yun. Kasi kagaya nga na nabanggit nyo kanina sa ulat, dati, around 14,500 a day ang mga sasakyan dyan. 10% nun, more than 1,000. Ibig sabihin, mga 1,400 plus yung heavy vehicles. Isipin po natin yun ang hindi na makakatawid. Yung mga heavy vehicles. Ang karamihan pong tumatawid dyan, yung mga kababayan natin na, siyempre yung wala sariling sasakyan, magbubus yan So, sila yung talagang maapektuhan po niyan. Kaya kinakailangan na po namin makuha talaga eksaktong plano ng DPWH. Palagay ko naman, ibibigyan nila Secretary Bunoan yan kagad upang doon na tayo magbase pare-pareho ng magiging aksyon. Ang kaya lang namin gawin ngayon, meanwhile, yung madaliin po yung pagbubukas ng RoRo area, siguraduhin din po yung mga presyo ng bilihin ay hindi umangat. Nakikipagtulungan sa amin ng DTI, ang Department of Agriculture, ang DOH naman, nakaabang din sila para sa mga medical support natin sa ating mga kababayan at ang DSWD. Yusek, ang inyo pong sitwasyon ngayon na hindi pa malinaw at nag-aabang din ay parang ganun din yung sitwasyon sa ilang mga lokal na pamahalaan po na apektado po dito, kagaya po sa unang mga naging pahayag po dyan po sa syudad po ng Tacloban na gusto nila ng transparency. Kaugnay nga po dyan sa San Juanico Bridge Repair Project. Nagkaroon na po ba ng ugnayan din or same sa inyong sitwasyon ang sitwasyon din nila? Opo, madalas po yung mga meetings In fact, nagkaroon na po tayo ng regional task force para sa San Juanico Bridge at gumawa na rin tayo ng national level. Subalit yun nga, nagre-request kami sa DPWH dahil hindi naman po under sa akin po, no? So nagre-request rin po kami ng eksaktong impormasyon. Nasa na ba tayo talaga pagdating sa plano nila? Pati yung meron pang isang tulay po na hindi iba po ito no sa San Juanico Bridge, may isang tulay pa, yun ay nasa planning stage pa lang din po yun. 2032 din po magagawa yun, so hindi natin pwedeng asahan. So naghihintay din po kami sa side po namin sa national government. Opo, Yusek, good evening. Si MJ po ito. Sir, pinaka-main talaga no, na ipinatatanong ng ating mga kababayan, ng ating mga viewer, lalo na yung mga negosyante. Paano po yung kanilang mga produkto na nasira dahil po dito? Sir, mayroon po bang maitutulong dito ang gobyerno para makapag-compensate man lang daw? Danyos? Paano po ito, sir? Sige po, i-take up po natin yun sa regional level. Then kung paano rin kami makakatulong. Kaya nga nag-request po tayo sa Office of the President dahil una-una binilin po sa amin ng Pangulong Bongbong, tuloy-tuloy po yung pagtulong sa kanila. Subalit kailangan namin ng suporta doon sa pamamagitan ng official declaration of state of calamity. Ibig sabihin, yung mga ganyang bagay, yung kailangan nating makakuha po ng pondo dahil po sa nangyayari, magkakagawa lang po tayo ng paraan kapag mayroong requirement po kasi yung declaration of state of calamity ng isang region upang magamit po natin yung pondo sa pag-alalay sa kanila sa ganyang mga, yung tinanong niyo po kung pwede magamit bilang pangalalay sa ating mga kababayan. So pag na-approve na po yun, pwede nating pag-aralan yan. Siyempre kung
kung magagamit po yan, talagang ipagpapaalalay po natin sa ating mga kababayan. Dahil tandaan po natin, ang iba't ibang probinsya sa Samar, Northern Samar, Western Samar, Eastern Samar, ang kategorya po niyan, may hirap na probinsya po yan. Ang ibig sabihin, yung mga kababayan natin dyan, may hirap. So talaga naintindihan po natin yan. Talagang matinding pagsubok ang dinadanas nila dyan at dadanasin pa. Dahil kung talagang napakatagal gagawin yung tulay, yun, kahit 2 years lang po yun, mahaba po yun. Ang pangamba natin, pinaghahandaan din po namin, pero wala naman sa control talaga natin yan pare-pareho. Pag pumasok na yung tag-ulan, ang Samar, talagang daanan po yan ng bagyo. Hindi rin makakabiyahe basta-basta yung Roro. Titigil po yan. Ano? So, pumasok na po yung tag-ulan natin. Isa po yan sa tinitingnan ho natin. Talaga hong kailangan mapamadali yung landing areas ng Roro. Subalit pag naman nagawa rin natin yun, maaabala yan kung meron hong malalakas na pag-ulan dyan sa area. Yun po sitwasyon natin talaga dyan. Opo, Yusek, lalo na yung dinadaing nating mga kababayan na port congestion. Alam mo, may mga kakilala akong bagbiyahe. Totoo. Gamit po yung bus. Talagang 2 linggo silang inabot, Yusek, bago makarating na Mindanao mula Metro Manila. Sa kanina nga dun sa area, ang ulat sa akin kanina lang, ngayon lang ng aming regional office doon, may 134 na mga nakapila na yung sasakay ba ng Roro. Mahaba-haba po yon. Kaya lang talaga hindi po natin gusto yan pare-pareho. Ang kaya lang namin gawin, mabawasan yung abala sa ating mga kababayan hanggat hindi po nagdadagdagan yung pwedeng paglandingan ng Roro dyan, mangyayari po yan. Kaya talaga, kahit wala pa yung eksaktong plano po halimbawa ng DPWH, pinapamadali na natin yung pagbubukas ng landing areas ng Roro, pati yung pagbigay po ng mga permits para naman doon sa mga barkong pwedeng tumawid dyan. Naniniwala naman ako mapapabilis ni Sec Vince yan. Ano? So yun ho, sitwasyon natin talaga dyan. Hindi natin mapaganda po yung sagot. Talagang mabigat po yung sitwasyon natin dyan dahil sa San Juanico Bridge. Dahil muli, imaginein po natin, dati-rate, at least 1,400 yung mabibigat na sasakyan tumatawid araw-araw. Ngayon, bawal na ho yun dahil 3 tons lang yung pinaka-maximum. Kasama na yung sasakyan plus yung kargamento, 3 tons lang yung maximum. Ibig sabihin, hindi ganun kalaking sasakyan nyo. Malit lang po yun. Malaki na po siguro yung 6-wheeler dyan. So, yun ang ating ginagawan po ng paraan dyan. Wala pong may gusto naman ho dyan. At sana'y maunawaan ng ating mga kababayan na talagang pagtulong-tulungan po natin to. Sana lang matupad yung 2 years na magagawa na DPWH yan upang talagang mas mabilis nating masolusyonan yung sitwasyon nila. Dahil wala pong ibang ruta dyan eh. Yung San Juanico ang pinakadugtungan talaga natin dyan. Meron pang isang tulay dun sa malayo, galing ng Matnog, pero Northern Samar ang bagsak nila doon. Malayong-malayo naman po yun. Opo, Yusek, bago lang ulit si Partner Admar, why not magpatulong po tayo sa mga kaibigan nating bansa? Palakaibigan po tayo sa ating mga kapitbahay. Mga bansa gaya po ng Japan, China, na maalam po sa ganitong mga krisis. Actually, ang DPWH naman, kapartner nila ang JICA doon sa mga pinagawa po nilang pag-aaral dyan. No? Tama po kayo, may kailangan po ng technical assistance sa mga ganitong pagkakataon. So, ang alam po namin, ang JICA naman, nakikipagtulungan, kapartner po yan ng DPWH. At alam kong nagmamadali na rin po sila. To be fair naman po sa DPWH, kasi kailangan medyo ipaliwanag po namin ng konti. No? Marami kasing ba't daw binigla. Alam mo, ba't nagkabiglaan? Pag inisip naman natin, pag hindi naman po binilisan ang desisyon o ang rekomendasyon ng DPWH, kung nagkaroon naman ng disgrasya, lalong malaking problema po yun, di ba? So maigi na rin po yung binilisan po yung reaksyon na nagkaroon ng restriction sa area kasi hintayin po natin yung magkaroon ng aksidente. Kasi ayon sa kanilang unang feedback sa amin, mula sa kanilang regional meeting, yung konkreto mismo, nakita ko po yung mga video nun eh. Ang OCD, nagkumuha kami ng mga divers, tinignan po namin, pag nakita ho niyo yung video at yung mga photo, mga litrato nung pinakatinutungtungan ng tulay sa ilalim ng tubig, makikita yung kayod na yung mga konkreto ho doon eh. So, kahit hindi po kayo ekspertong engineers, malalaman yung talagang delikado po yun. At ang initial feedback ng
DPWH yan, yung original na lakas ng mga konkreto na yan, 30% na lang yung natitira doon sa karamihan ng mga tinutungtong na yan. Nakakatakot po yun. Kaya minabuti nilang irekomenda po at inadapt naman po yan ng region, hindi lang na OCD, ng iba't ibang pong ahensya sa region, na gawin na po yung partial closure. Opo, Yusek, si Edmar Polit ito at nakikita ko dito, nabanggit mo nga kanina dahil panahon na rin ngayon ng tag-ulan, panahon na rin ng pagpasok ng mga bagyo, bungad po yan dyan sa Pacific Ocean na pagawaan po ng bagyo at magiging hamon yan sa pagtatayo. Kumbaga, dapat na lang sigurong mag-adapt na, mag-adjust na agad-agad yung mga lokal na pamahalaan na ukol dito kasi hindi rin naman pwede na bara-bara o bilisan yung pagkukumpunin niyan kasi kung magkakaroon naman ng substandard naman, yari din naman ang gobyerno. Kami po, ang ginagawa ho namin sa iba't ibang ahensya na meron pong katungkulan at obligasyon na maganda po sa mga matitinding ulan na naman, nag-pre-position ho kami ngayon pa lang ho. Kasama po namin ang DSWD, halimbawa ang DSWD, yung dati nilang 2.6 million na non-food na food items, yung mga pantulong sa ating mga kababayan na naapekto ng mga bagyo, from 2.6 million reserve, meron na po silang 3 million at any given time, family food packs. Kami rin po, sa lahat ng regional offices namin, dating nasa 2,000 plus ng aming non-food items, bawat isang warehouse namin, inaangat na namin yan sa 4,000 to 10,000. At dyan naman sa area ng Region 8, pinapa-preposition na rin po namin doon sa summer side. Kailangan mag-imbak na rin kami doon in case magkaroon po ng malakas na ulan o bagyo at ma-isolate sila dyan, hindi natin madaling puntahan. Meron na kaming mga nakareserva doon sa mismong summer side. Kasi dati itinatawid lang po namin yan from Leyte, tawid ng San Juanico. Ngayon hindi na po, pinaghahandaan na po natin yun. Sabay-sabay po yan.